Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito pong video na ito ay kredito Ma'am Chi, Vice Mayor Chi Atienza, at ang mensahe ni Ma'am Chi sa mga sawi at successful sa pag-ibig. This coming Valentine's mga kois, mga guys. Ito po yung payo ni Ma'am Chi Atienza. So without further ado, let's begin. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Papunta ako dito sa isang meeting at ngayon nandito ako sa sasakyan at na-realize ko medyo matagal-tagal na pala ako hindi nag-live. Bigla na-miss ko lang kayong lahat. Kamusta po kayo? Siguro marami sa inyo ngayon nagluluto na ng hapunan. Sa mga wala namang ginagawa, kwentuhan muna tayo sandali. Tulungan mo ako kay magbasa dahil may labo ang mata ko. Diyos ko, ang labo na po ng mata ko. Sign of aging. Akala nila bata pa po ako, pero ang aking mata matanda na. 43 years old na po ako. Simula nung ako'y nagtungtong ng 40, ang mata ko na ang medyo tumanda. Si Mayor Isko Moreno, saan daw? Saan si Yorme ngayon? May lakad lang. Ako naman papunta lang sa isang meeting nandito sa loob ng aking sasakyan. Na-miss ko kayo bigla. Anyway, kanina iniisip ko ng magandang pagkwentuhan dahil Feb 10 na. At alam ko malapit ang Valentine's Day. Marahil marami sa inyo nag-iisip na ng mga gagawin sa Valentine's. Ako naman, nakausap ko ng aking asawa at sabi ko next year na kami mag-Valentine's Day dahil marami pang ikot. Alam niyo, na-realize ko, kasal na pala ako ng, 19 years. Almost 19 years. 18 years na. Magna 19 years na kami this year. Ang bilis na panahon. But anyways, so ano mga plano nyo ngayong Valentine's Day? Sulat nyo nga dito sa DM para malaman ko ano mga plano nyo ngayon sa buhay. Pwedeng gawin, ma'am, no? Ano mga pwedeng gawin. Although alam ko naman kami ni Kay dito, magiging malamig ang Valentine's Day dahil malamang nasa kalsada kami ngayon Valentine's Day. Sila ang kadate mo. Kayo ang kadate ko. Mga anak ko sinabihan ko na na mag-Valentine's Day kami pagka hapunan nakakain na lang kami magkasama. Ang shout-out lang daw po, Renz Roperes ng Pandakan. Ayun, shout out kay Renz ng Pandakan. Kamusta po ang Pandakan? Nandyan ako nung isang araw, nakakatuwa. Alam niyo, yung daddy ko mahal na mahal ang Pandakan. Nalala ko nung bata ako, lagi kami nandyan. Kasi marami rin mga naipamahaging mga lupa dyan noong panahon na si daddy ang alkalde ng Maynila. Kaya talagang naaalala ko nung lumalaki ako. Every time nag-award, nandun ako. Guys, kala ko po 23 ka pa lang. 43 Naku, ka na po. 43 na po. Nako, Kay Nerner. nako, Nerner, nakakaloka ka. Parang 43 minus 43 na ako. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. At mukha lang bata siguro, pero wala na. Ang mata ko, lola na. May apo na po ako sa... Ano ba tawag doon? Tuhod ba tawag doon? Po, oo. Anak ng mga pamangkin ko, meron na po akong 3 mga apo sa pamangkin. Tuhod yata, ma'am. Kaya may mga tumatawag na sa akin, Lola. O, diba? Huwag natin ikahiya ang ating age. Dahil ang ibig sabihin ng age, tayo ay nagiging wiser. At dahil sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mas marami na tayong matutulong sa ating kapwa ng mga advice. Mark Gloria 123 shoutout din daw. Hi! Shout out sa Barangay 123, Mark! Kamusta naman? Alam ko na, habang nandito ako sa sakyan, magkwentuhan tayo. Hingi kayo ng mga love advice. Yun ang gawin natin, diba? O coming from 18-year married woman, diba? Yan, mag-love advice tayo. Samahan niyo ako dito sa sasakyan, ano lang ng oras. Dahil medyo traffic ngayon. Mag-message kayo dito mga love advice niyo at susubukan natin sagutin. Nagpaka-Joda Mango. Kasi kagabi, nagti-TikTok, pinapanood ko sa TikTok nandun si, kilala niyo yun? Si Joe Di Mango. Nakakatawa lang. Anyway, sige, since wala pa sa inyo nagkukwento sa DM, isang advice ko lang sa mga loveless ngayong Valentine's. Huwag kayo ma-pressure, guys. Dahil ang love hindi yan hinahanap. Dumarating lang yan. At habang kayo nag-iintay,
ibigay nyo yung pagmamahal sa Panginoon at kaya niyang i-fulfill ang inyong mga greatest desires more than anyone can give. At huwag tayo masyadong mapadala dun sa mga kailangan ganito, kailangan ganyan pag Valentine's. Kapag meron tayong mga budget or may mga limitations tayo pagdating sa paglabas ng ating mga kasintahan, asawa at kung ano man, we can always just express love in its purest form. And for me, really, that is service. Yan, wala pa rin kwento. Wala. Okay. Kaya niya sa akin magkwento. L'Oreal. Oy, masarap ang Laureate. Tanong mo yan si Kay. Favorite kong Laureate. Diyos ko. Kung siyang hinahamon. Yes, wag na huwag niyo kahamunin sa Laureate. Laureate at halo-halo pagkatapos ay ang sarap sobra. Type na type ko yan. Pagkatapos mong mapagod sa isang buong araw. Tapos choking. Nako. Si Boss Bam nga pa shout out daw. I miss you, Boss Bam. Kamusta naman? Kamusta ang magiging Valentine's Day mo sa Feb 14? So, ma'am, meron. Ayan. Valentine hindi lang naman para sa may asawa o girlfriend. Valentine para sa akin, pagbibigay ng pagmamahal at respeto sa mga kababaihan. Tama yan. Hindi lang sa bata na may edad. I agree. Tsaka alam mo, actually, marami ring issues pinagdadaanan ng mga babae. Dahil in this society where ang inisip ng iba, ang lalaki lang ang marunong, ang lalaki lang ang magaling. Ang mga babae minsan na-overlook. And nakikita ko naman marami mga babae dito sa ating bansa, sa ating lungsod na magaling at dapat, yun nga, diba, patas ang tingin sa lahat. Tama yan, kung hindi naman kailangan meron tayong date sa Valentine's Day. Ang importante, mahalin natin ang ating sarili. Baka it's also high time na ngayong Valentine's Day, isipin natin naman ang ating mga sarili. Alagaan natin ang ating sarili, imbis na i-date natin kung sino, i-date natin ang ating sarili. Pero alam niyo, hindi ako for instance, nung ako'y lumalaki, hindi ako natatakot na kumain mag-isa sa restaurant, yung gano'n. Hindi ako natatakot na nahihiya, manonood ako ng sine mag-isa. Kasi, like ko iniisip, para mahalin ko ang kapwa ko, mahalin ko ang pamilya ko, dapat mahal ko rin ang sarili ko. Kaya, pwedeng yun ang ilaan natin sa Valentine's Day, di ba? Chairman Cathy Duanan po, shout out. Oh, hi, Chairman Cathy Duanan. Kamusta po sa inyo? Pasensya na po at medyo sinasabi sa akin ni Kay dito yung mga dapat kong sabihin dahil hindi ko mabasa ang yung mga DM. Shout out. Ito may inas yan. Aguirre family. Yan, shout out. Medyo nabasa ko yun. Aguirre family. Diba parang ako lola tumingin. Lumilit yung mata ko. Ano pa? Medyo traffic ngayon. Nagulat ako. Parang these past few days, medyo ang tagal. Birthday greet daw po. Kanino? Franz Ellie, happy birthday. Daughter niya. Oh, happy birthday kay Franz Ellie. Franz Ellie. Sana happy ka and know that you're blessed by the Lord. The fact that you're still alive means you have a mission to fulfill and find your purpose. Mahanap mo yan. Happy birthday. Ano pa? Shout out. Nasabi ko na to. Shout out Aguirre family. Yes, ma'am. Ayan. At alam nyo, if there's anything really, siguro, for me, Valentine's is a great reminder of love. And love doesn't have to be romantic love. Love can be expressed in loving the people around you. Kasi ako naniniwala na kung sino man ang binigay ng Panginoon sa iyong mga tao, dapat minamahal mo yan. Ako, for instance, lagi ko yung sinasabi sa lahat ng mga tao sa paligid ko, sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin, sa mga kasambahay ko, alam nila yan. Kung mapanood nila yan, alam nila yan. Lagi ko sinasabi. Lahat ng mga tao ko nagtatagal sa akin dahil minamahal ko sila. Hindi man perfecto at minsan may mga struggles within work or whatever, but I always say, if there is love and magkakaroon ng patience sa lahat ng tao to work together harmoniously for a common goal. Kaya, yun, wala lang. Actually, ano ba pwedeng pag-usapan yan? Dahil, pero dahil Valentine's Day nga ay malapit na. O, diba? Pero ang feeling ko ginagawang highly sensationalized ang Valentine's Day para mag-shopping kayong lahat ng mga regalo. Hindi, pero alam mo lagi, nakakatuwa ngayon. Ang mga anak ko pag Valentine's, pagkagising ko sa umaga, may mga card na ako na ginawa sila. Wow, Oh, sweet yan. Oo. Sandro, ma'am? Oo. Tapos minsan yan, may baon. Bibigyan ko ng baon yung mga anak ko sa school nila. May binibenta doon yung mga rose. Yung mga mura lang. Pag uwi, may bit-bit na rose para sa akin. Ang sweet ng mga anak ko talaga. Love na love ko yun. Meron pa akong 3 anak. Ang panganay ko just turned 18. Ang aking pangalawa is
15, and then yung youngest ko is 9 years old. Pero alam niyo, like ko tinuturo sa kanila, mission-centered life. Hindi mo kailangan maging missionary, as I always say. Kasi ako, hindi naman ako naging full-time missionary. Kasi when you say full-time missionary, yun na ang focus mo, yun na ang work mo. But I had to work kasi kailangan ko magtrabaho, kailangan ko rin kumita ng sarili kong pera. Pero ang ginawa ko talaga, dinala ko nila ang puso ng misyonaryo kung saan man akong dalhin. Kaya, minsan nga sinasabi nila may pagkapastora ako pagdating sa trabaho. Pero ayun yun ganun talaga Ganun talaga ang buhay. You have to, share the good things in your life and share to others so that others can also learn from you. Because we should never be limited na kesa ito lang ako, ito lang kinikita ko, o galing ako sa ganitong pamilya lang. That should never deter you from finding your purpose in life. Because marami nga dyan mga rags to riches story or mga story of triumph. So, tingnan na natin si Yorme. Dating basurero, pero, di ba, umangat sa buhay. And I recall asking him, sabi ko, anong sekreto? Nung bata ka ba, mabait ka? Bakit ka parang na-bless ni Lord? Ang sagot niya sa akin, generous daw siya. Nung bata pa lang siya. And now, looking at him naman, nakita ko talaga generous siya. And so with that, biness siya, di ba? Anyway, the point I'm getting at is that huwag natin limitahan ang ating sarili so kung ano man ang naging past natin. Because the past will never determine your future. But your present will determine your future. So make the most out of each and every day. Be grateful na buhay kayo. Be grateful na humihinga kayo every second, every minute, every hour, every day. Find happiness even in challenges. Hanapin nyo yung maganda sa nangyayari sa inyo. Kahit pa minsan mahirap. Dahil walang perfecto. Hindi ako perfecto. Walang perfecto. Pero meron palaging makikitang maganda sa hirap. Hanapin nyo yun dahil para sa inyo rin yun. Mahirap gumising sa isang araw. Mabigat ang bitbit nyo. Mabigat na nga ang bitbit nyo. Nega pa kayo mag-isip. Maging positive na lang kayo. And know kung ano man ang pinagdadaanan nyo, it's all meant for a purpose. And kayo ay mahalaga. Dahil ako naniniwala, lahat tayo dito sa mundo mahalaga sa Panginoon. Kaya dapat pahalagahan nyo rin ang sarili nyo. Parang bumabalik ako dito sa self-love for Valentine's Day. Hindi ka naman talaga pag hindi mo mahal sarili mo. Hindi ka makakapagmahal. Yun na nga. Totoo yun. Sabi nga nila you cannot pour from an empty cup. So, kung gusto mong, di ba, English? Nag-nosebleed ka ba? Sorry naman. Ano ba yan? Mahilig kasi ako magbasa naman kung ano-ano. Pero yun na nga, totoo yun. Kasi kung hindi ka kompleto, hindi kompleto pagkatao mo at hindi ka masaya sa sarili mo, hindi mo kayang magbigay ng kasiyahan at pagmamahal sa iba. Start with yourself. Accept yourself. Alam mo, the greatest story I've seen and heard actually, mula sa isang foreigner siya na may kapansanan. Wala siyang kamay, wala siyang paa, wala siyang legs. Ano pangalan nun? Nick. Oh, si Nick. Ayan, yun. Si Nick. Ayan. Growing up, talagang yun na lagi ko pinapanood at talagang pinakikinggan ko lahat ng mga podcasts niya. Kasi parang dun nga, sabi nga niya, tinanong niya, ba't ako naging ganito? So, inisip niya, wala nang kwenta buhay ko. To the point, I think gusto na niya magpakamatay dahil sa hirap na pinagdaanan niya. But then, when he found his purpose and he saw the reason bakit siya pinanganak na ganun, and he made the most out of the limitation that he's had, nagkaroon pa siya ng asawa na napakaganda. Yumaman siya, naging book author siya, and marami siyang na-touch na buhay ng mga tao. And for me, bihira lang naman ang nakaka-encounter ng ganong klaseng limitation. But looking at the limit that happened to his life and to himself, tingnan mo, marami siya nagawa sa buhay niya. So kayo guys, kayong nanonood sa akin, kung meron man kayong mga reklamo sa buhay nyo, o reklamo sa mga tao sa paligid nyo, huwag nyo titingnan masyado yun. Gamitin yung boses nyo para maka-inspire ng tao. Gamitin yung buhay nyo para magamit ng Panginoon ang buhay nyo at maging living legacy kayo na, oo, miracles do happen here on earth. And it's possible because kung nangyayari yan sa buhay ng marami, ba't naman hindi sa inyo, di ba? Kailangan lang magtiwala kayo sa sarili nyo, magtiwala kayo sa Panginoon, subukan yung gawin yung tama all the time. Although, syempre, hindi natin kayang laging tama dahil nagkakamali tayong lahat. And it's okay to make mistakes. But every day, every waking moment, if you make a mistake, just apologize to the Lord and proceed and do your best each day. And you'll perfect it. Kakayanin din yun. Hindi natin kailangan maging santo dahil mahirap yun. Pero at least pag makita naman ng Panginoon that we're striving to make the most out of this gift
na buhay tayo, i-bless rin niya tayo beyond measure. Ayan, anyways, ano pa ba ang pwede pagkwentuhan tungkol sa Valentine's Day? Hindi naman kayo nagkukwento. Sabi ko mag-message kayo dito ng mga kwento-kwento nyo about Valentine's Day. Malapit na ba Ayaw ko tayo? nang balikan yung Valentine's story ko. Diyos ko. Ay, may hugot ang harap ko dito. Tungkol sa Valentine's Day. Hugot-hugot there. At ang mga naging, ang mga nasaktan ng mga lovers dyan. Patawarin nyo na sila, guys. Kasi kung ikaw, nakakapit ka pa rin sa pait ng kahapon, hindi ka makakalakad sa bagong bagong, tawag dyan? Ewan. Love life. Diyos ko, ang love life, hindi yan hinahanap, darating lang rin yan. May nagsabi pala sa akin, gusto ko i-share sa inyo to. Well, I hope na mapanood to nung nagsabi sa akin ito. Siya nagturo sa akin to. Ang love life daw, dapat parang triangle. So, pag ikaw di ba triangle? So, pag nasa left nung dulo, yung sa, ano ba tawag doon? Doon sa corner, sa edge, ikaw, tapos yung kabila, yung soulmate mo, o kung sino man siya, nandun sa kabila, pareho kayong magdasal kay Lord, mag-establish ng relationship kay Lord, sa tip ng triangle, magsasama kayo. Pero kung hindi nyo gawin yon, kanya-kanyang buhay, hindi kayo mag-meet. Mag-meet man kayo, mas malaki ang propensity, hindi yun mag-work. Kasi, hindi kayo centered sa gitna. So, the point that I'm making is, if you put the Lord in the center of your being, and hopefully, yung soulmate nyo, kung sino man yun, does the same thing, mahanap nyo rin yan. Dahil kung sa dulo, si Lord ang magbibigay sa inyo ng greatest love story of all time. Dahil alam naman ni Lord na gusto nating lahat ng magandang love story. Gusto niyo ng mga telenobelang love story. Ay, bibigyan niya yan. Basta, magdasal kayo. Yun lang naman. Dahil sa totoo lang, that's my only strength. Lahat ng meron ako, I know, it's because I prayed to the Lord and I offered my life to the Lord. I'm not perfect again. But then, that's my strength. And that's what keeps me going each day. And kung kaya ko, ba't di nyo naman kaya? Hindi naman ako special. Tao lang rin ako, kagaya nyo, guys. Meron din akong challenges and all. And kung ano nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin. Pero, ang hugot ko palagi, kay Lord ako nagdadasal palagi. Sa Kanya ako nagsusumbong. Pag may nang-aaway sa akin, kay Lord ako nagsusumbong. At siya na bahala, nagtuturo dun sa kaaway ko kung ano man ang dapat mangyari. Pero, I still strive to look at everyone with love. And for me, if you try to do that, hindi nyo na kailangan ng mga Valentine's Day na yan. Every day will be Valentine's Day. Etchos! Sabi nung mga walang date. Diba? Magla-live na lang ako sa Valentine's Day at tayo na lang magkukwentuhan. Ayan. Sabi ko naman sa asawa ko, pagbigyan mo na ako dahil busy lang ako ngayon. Mga next year, matindi na Valentine's Day natin. Diba? Kasi everyday naman is a Valentine's Day. Actually, kinasal kami ng asawa ko in the 16th year. Nag-wedding anniversary kami. Yun, kunyari bride ako, let cake. Nag-renewal ko. Renewal of vows. Tapos yung mga bridesmaid ko nung kinasal kami, sila rin yung bridesmaid. Kaso ang nakakatuwa, yung ring bearer at yung flower girl, yung mga anak ko na. Yun naman. But every day, you just have to strive to live with love. Because in doing so, you'll be happy. And life will be like you'll be like a living miracle. Mga things that you never planned will happen. And you'll see the Lord's hand work in your life. And again, I'm a living testimony of that because sa bata pa lang ako, I'd always ask God to guide me. Sunod lang ako ng sunod, minsan hindi ko naiintindihan. Yun pala, minumold lang rin niya ako na parang, di ba sabi sa Bible yun, imumold ko niya parang clay. And then by the time you know it, pag i-commission ka na niya to do His work, kaya mo na pala. And for me, I think, being where I am at this point, na kasama, ako'y katambal ni Yorme, Vice Mayor, looking back, na-realize ko, kayang-kaya ko itong tinataka ko dahil nag-obey ako sa boses niya, bata pa lang ako. Mga eksperyensya ko sa buhay, hinubog ako para maging handa ako ngayon kung nasan man ako. At pag manalo tayo at pinalad, alam ko rin anong gagawin kagad. Kasi lahat ng mga life experiences ko, yung nag-mold sa akin para maging ready kung nasan man ako ngayon. Kasi yung lagi ko sinasabi kay Lord, bata pa lang ako, open the doors that you want me to enter and
shut the doors that you don't want me to enter. Yung iba, pag may plano o may pangarap at sinarado ng Panginoon yung pinto, umiiyak, nagagalit sa Kanya. Ako, baliktad. Ang lagi ko sinasabi, ibukas mo ang pintuan na gusto mong pasukin dahil nakitiwala ako na handa ako para pasukin yun. Kung may gusto man ako at hindi mo gusto para sa akin, isarado mo at okay lang ako at susunod lang ako. Yun lang lagi ang ginagawa ko. But yun nga, looking back, I saw all the doors that were open for me, prepared me for where I'm at this point. And I can see clearly where to go from here. And I know what to do if ever I should make it as your Miss Vice Mayor. Because sa lahat ng life experiences ko, nakita ko ang kulay ng kahirapan, nakita ko rin anong sagot para masugpuan ito. And I have all the weapons and the tools to be able to share that to others. Kaya, wala lang. I mean, gusto kong i-share sa inyo na anyone can be used. You just have to be willing. You just have to obey. Because that's the secret to a full life. I remember, na in-interview ako, kailan ba yun? Siguro mga 20 years old ako. In-interview ako, what do you see your life 10 years from now? Nisip ko nun, I don't know, sabi ko, but all I know is that I just want to follow the promptings of God in my life. And, maganda naman na nangyari sa buhay ko. Hindi kasi ako ambisyosa eh. Wala akong mataas na ambisyon sa buhay. Ambisyon ko lang palagi, sumunod araw-araw. And kahit pa paano, kung titingnan ko naman, maganda naman ang mga binigay niya sa akin, mga opportunities sa buhay ko. Imagine mo, bata pa lang ako. Nagganap ako ng trabaho. Naging artist ng lola nyo. Sa ABS-CBN pa. Tapos, nagkaroon ako naging journalist din ako. Hindi ko pinlano lahat yun. Pero yun pala, lahat ng yun, kaya ako kailangan daanan dahil yun ang nagbukas sa puso ko. So kung ano man ang mga dapat na matutunan ko sa buhay ko ngayon. Anyway, ang haba na ng sinasabi ko at wala namang nagkwento sa inyo. Ito lang ma'am, magpapabate. Si Jandy po, hello daw, from Bechi ng Manila ng punta sa... Ay, kilala ko yan. Kamusta naman ang boots mo? Diyos ko. Isang beses nakita ko ang boots niya at gusto kong hiramin. Ganyan po ako kakikay minsan. Gusto ko rin susot ng boots. Kaya mo yun ma'am. Oo naman. Tapos yun yung mga sinusuot ko mo. Alam mo, gusto ko kasi fun. Mayawang agad sa akin yun. Gusto ko fun palagi. And I'm not scared to try new things. Because life is short. Shout out from Elmhurst Hospital, New York. Wow! Hello! Mike Francisco. Hi, Mike Francisco from New York. Grabe, ang layo mo. Malamig ba dyan ngayon? Hello, ito. New York, Cubao lang mo. New York ko ba? Baka New York ko ba? New York. Hindi eh, pamunod New lang York. talaga. New York. Elmhurst Hospital. Shout out. Ayun, yun nga. Oo nga. Oh. Wow, social Maganda ka ka. ba sa gabi, ma'am? Naku. Sabi ni Rosemary Salazar. Rosemary Salazar, mas maganda ka. At kahit kailan, huwag kang magpapatalo. Well, speaking of kagandahan, kapag pinapili ka kay magandang itsura, magandang puso, mamili ka. Magandang puso. I believe that. Chos. Magandang puso. Wala ko rin, magandang puso. Not for anything, pero Yeah. yun ang naglalast. Kasi ang taong maganda, mapapansin mo, titingnan mo. Pero pag nakilala mo, doon nagbabago ang lahat. Meron namang iba, hindi ko mapapatingin, pero pag nakilala mo at mabait pala, maganda puso, yun na, hooked ka na for life. O, diba? Ano ba yan? Mga pinag-uusapan natin ngayon, Diyos ko. Mahirap na ma-traffic at walang kakuntuhan. Napapalive tayo. Wag, wait, bawal po. Ay, bawal po. Oo, thank you naman. Ako. Pero alam mo, regarding that, alam ko kasi it's the Lord that gives me strength. So, alam ko, pinangangalagaan niya ang aking health. Yan. Malapit na ba tayo? Sa mga kailangan ko na magpaalam, alam ko maghahapunan na kayo guys at ako'y nang istorbo lang for today. Enjoy! And again, dahil Valentine's Day in 4 days, huwag kayo ma-stress. Hindi nyo kailangan bumili ng mga mahaling bagay. Minsan nga, magluto na lang kayo sa bahay. Masaya pa ka mga pamilya nyo at loved ones nyo. Sweet yun ah. Ang ginawa ng mga anak ko sa akin, sila nagluto last
year. Kaya yung mga anak ko, kung nanonood kayo ngayon, alam nyo na anong gagawin nyo sa inyong mommy at daddy. Lutuan nyo na lang kami. Masaya na kami. Paborito ko, tuyo, itlog, at kanin. Simple lang tayo, guys. Of course. Kailangan magkamay. Ay, ang pinaka-paborito ko, okra at bagoong, ho, diba? Totoo yan. Hindi ako kumakain ng steak ganyan. Hindi ako ganun. Masaya na ako sa simpleng luto, simpleng pagkain. Tagal na ako hindi kumain ng steak. Sayang naman. Anyways, enjoy kayo guys. Happy Valentine's. Again, always be happy and be blessed. Dito lang ako sa Geddy. Bye! Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please follow, like, and share, and subscribe. At pag-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So for now, I'm Guy Manila. God first, God be all peace. Bye-bye.